Mabuhay! Good day everyone. We are the Group 4 and we are going to tackle about the accreditation of hotels and other tourism establishments in the Philippines and the Tourism Act of 2009. Accreditation refers to a certification issued by the Department of Tourism to a tourism enterprise that officially recognizes it as having complied with the minimum standards for the operation of tourism facilities and service. Ang akreditasyon ay isinasagawa upang matukoy kung ang mga nasabing establishmento ay sumusunod sa mga pamantayan at kinakailangang mga kagustuhan na itinakda ng DOT. Ito ay tiyak na nagtitiyak hindi lamang ng kasiyahan ng mga patron o bisita kundi higit sa lahat ng kanilang kaligtasan at sa huli para sa pagbubuti at pagpapalaganap ng turismo. Ang akreditasyon ay tumutukoy sa isang sertifikasyon na ibinibigay ng kagawaran ng turismo sa isang negosyo sa turismo na opisyal na kinikilala. Ito bilang sumusunod sa mga minimum na pamantayan para sa operasyon ng mga pasilidad at serbisyo ng turismo. The accreditation process shall begin from the submission of the application for accreditation online. The Department of Tourism shall then issue a list of documentary requirements to be complied and inspection team shall conduct an audit of the establishment to with the applicants as part of the accreditation process, after which determine its classification and also for the purpose of finding out whether it is being kept and or managed in a manner comfortable to the standards set by the department. Ang proseso ng paggagawa ng akreditasyon ay nagmumula mula sa pagbasa ng aplikasyon para sa akreditasyon online. Pagkatapos nito, mag-i-issue ang mga kagawaran ng turismo ng listahan ng mga kinakailangang dokumento na dapat sundin ng mga team ng inspeksyon sa pag-audit ng establishmento na ina-apply bilang bahagi ng proseso ng akreditasyon. Pagkatapos ay itinatakda ang kanyang klasifikasyon at para rin sa layunin ng pagtukoy kung ito ay pinapanatili at o pamamahalaan sa paraan na naaayon ng mga pamantayan na itinakda ng kagawaran. The inspection shall be conducted at the reasonable time of the day with due regard and respect accorded to the right to privacy of parties concerned. Ang inspeksyon ay isasagawa sa makaturing oras ng araw na may tamang paggalang sa karapatan sa privacy ng mga kinauukulan. Incentives and benefits if the tourism establishment is accredited by the DOT. First, inclusion of the company profile in the official website where database-related information on all accredited establishments in the country is made available for the consumption of foreign and local tourists and travelers. So, sa pagkasama ng profile ng kumpanya sa opisyal na mga website kung saan ang mga impormasyon ng mga akreditadong establishmento sa buong bansa ay magagamit para sa mga dayuhang turista at lokal na mga biyahero. 2. Entitlement to subsidize human resource development seminars like waitering and bartending course, tour guiding, front office management, housekeeping, effective customer F&O relations seminars, among other courses. So, karapatan sa sabdismentong mga seminar sa pagpapaunlad ng mga tao tulad ng mga kurso sa pag-aantay at pagiging barista, pagka-guiding sa mga tour, pamamahala sa harapang opisina, housekeeping, epektibong seminar sa relasyon ng mga customer at iba pang mga course. Endorsement of tourism infrastructure projects to appropriate government agencies such as Board of Investment or TIEZA for availment of incentives such as reduction in applicable real estate income taxes, tax and duty-free importation of capital goods and equipment, waivers of fees and charges, including non-fiscal benefits, and provide technical assistance to incentive. So, sa pag-endorse ng mga proyektong pang-infrastruktura sa turismo sa mga naaangkop na ahensya ng pamahalaan tulad ng Board of Investment o TIEZA, para sa pagkuha ng mga insentibong tulad ng pagbabawas at aplikableng buwis sa real estate,
kitang, tax at duty-free na impormasyon ng mga kagamitan, pagsisikap ng mga bayad at singil, kabilang ang mga non-fiscal na benepisyo at pagbibigay ng tulong sa technical na incentive. Next is endorsement of accredited tourist land transport companies to Metro Manila Development Authority or MMDA for exempted for the Unified Vehicular Volume Reduction Program UVVRP or number coding scheme under certain terms and conditions. Sa pag-endorso ng mga akreditibong kumpanya ng pampasaherong sasakyan sa turismo sa Metro Manila Development Authority MMDA para sa pagsang-ayon mula sa Unified Vehicular Volume Reduction Program o number coding scheme sa ilalim ng tiyak na mga tuntunin at kondisyon. Number 5 is endorsement to Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB for exemption from regular franchising process for accredited accommodation establishments to use a maximum of 2 shuttle service vehicles dedicated for free use of house guests and customers under certain terms and conditions. So dito sa pag-endorse sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB para sa pagsang-ayon mula sa regular na proseso ng franchising para sa mga akreditadong establishmento ng tuluyan na gumamit ng maximum na 2 sasakyan na shuttle service na inilaan para sa libreng paggamit ng mga bisita at customer sa ilalim ng tiyak na mga tuntunin at kondisyon. Number 6 is endorsement to LTFRB for the grant of Certificate of Public Conveyance or CPC for tourist land transport operation subject to certain terms and conditions. So dito sa pag-endorso sa LTFRB para sa pagkaloob ng Certificate of Public Conveyance, ito ay para sa mga operator na pampasaherong sasakyan na turismo sa ilalim ng tiyak na mga tuntunin at kondisyon. Number 7 is endorsement to the Department of Foreign Affairs for the grant of accreditation as preferred travel agent servicing passport-seeking clients. Dito ay sa pag-endorse sa kagawaran ng ugnayang panlabas para sa pagkakaloob ng akreditasyon bilang ng mga nangungunang ahente sa paglalakbay na nagbibigay ng serbisyo sa mga naghahanap ng mga pasaporte. Number 8 is entitlement to free posting of marketing collateral materials at the Clark International Airport, Ninoy Aquino International Airport, Mactan Cebu International Airport, and other primary gateways where the Tourism Department runs tourist information counters on full-time basis. So dito is karapatan sa libreng paglalatala ng mga materyales sa marketing sa Clark International Airport, NAIA, and Mactan Cebu International Airport at iba pang mga pangunahing gateways. Dito ay kung saan ang mga kagawaran ng turismo ay mayroong mga tourist information counters sa buong oras. Number 9 is endorsement to international and domestic airports for issuance of access pass to a qualified personnel for tour operations and accommodation establishments to meet and assist departing guests subject to approval of airport management. So dito is sa pag-endorse sa mga lokal at dayuhang mga tour operator para sa pagbibigay ng access para sa mga kwalipikadong tauhan. Para sa mga operator ng tour ng mga establishmento ng tuluyan upang makilala at tulungan ang mga dumadating umaalis na mga bisita sa ilalim ng pagsang-ayon ng pamamahala ng paliparan. The number 10 is endorsement to local and foreign tour operators for inclusion of the accredited entity in their tour package. So dito is sa pag-endorse sa lokal at dayuhang mga tour operator para sa pagkasama ng akreditadong etnidad sa kanilang mga pakete or ng tour. And last is endorsement of local tour operators and tour guides to the Commission on Higher Education in regard to the engagement. So sa pag-endorse ng mga lokal na mga tour operator at mga gabay sa tour sa Commission on Higher Education
sa pagtatangi ng kanilang mga serbisyo. Number 12, by getting technical assistance and access to database information on travel and tourism like visitor arrival statistics, nang sa ganun ay makita natin kung ano pa ang dapat nating i-improve to have a better services for our clients. Number 13, dito nagkakaroon ng automatic membership with the marketing arm of the Department of Tourism dahil sa pakikipag-participation nila sa isang marketing at promotional program, katulad na lang ng sales mission, business matching sessions, and travel trade fairs. Number 14, dito nagbigay sila ng isang endorsement letter sa COMELEC para magkaroon sila ng exemption sa liquor ban during the election period. Nang sa ganoon, makapagbenta pa rin sila ng mga liquors. Number 15, dito magbibigay naman sila ng endorsement letter para sa Embassy and Travel Trade Association to have a better transaction with the establishments. Number 16, dito nagbibigay naman sila ng mga ID sa mga employees ng mga accredited establishments para nang sa ganun ay malaman nila na yung mga employee na ito ay doon sa mismo establishment na iyon. The new National Accommodation Standards. Accreditation of the hotels, resort, and apartment hotels. Under the 1992 Rules and Regulation to govern and accreditation of hotels, tourist inns, motels, apartments, resort, pension, houses, and other accommodation establishments, hotels were classified as deluxe class, first class, standard class, and economy class. Deluxe class, a luxury hotel room offering many of the same features as a superior deluxe. Meron siyang bathtub and a shower sa isang bathroom, and meron siyang mga high-end amenities. While first class, suitable naman siya for all travelers, like may mga business meetings or for employments. Standard class, cheapest hotel room siya. Meron naman siyang king or queen size king bed. Siyempre, kung ano yung madalas natin nakikita sa mga hotel rooms, yan din ang nakikita natin sa mga standard class room. Then, sa economy class naman, ito ang may 2 or 1 single bed and bit smaller siya sa standard class. On the other hand, resort were classified as follows: Class AAA, Class AA, Class A, and Special Interest Resort. First, Class AAA. Ito yung merong parking lot, room accommodation, public washroom, recreational facilities, and employees facilities. Sa Class AA naman, meron siyang fewer facilities than sa Class AAA. Sa Class A naman, similar siya sa Class AA, pero may mas fewer pa siya doon ng facilities. Sa Special Interest Resort naman, ito ay mga yung nakalocated sa mga seaside, sa forest, or mountains. However, on May 2021, the Department of Tourism issued DOT Memorandum Circular 2012-02 that introduced 5-star grading system. The new classification now are the following. 1 star is awarded to those hotels, resort, or apartments hotels that garnered 25 to 40% achievement from the DOT. 2 stars is awarded to those that garnered 41 to 55% achievement points. And 3-star is awarded to those enterprise that garnered 56 to 70% achievement. So mostly sa 1 star, dito na-rate natin yung mga hotels na
medyo konti ang facilities, hindi maayos ang services. Mostly 1, 2, and 3 stars ang nire-rate ng mga clients sa mga ganong establishment dahil sa mga bad services na natatanggap nila and kung kulang ang mga facilities na dapat naka-include sa establishment na iyon. Next is 4 stars. Is granted to those enterprises that garnered 71 to 85% achievement. 5-star is awarded to those enterprises that garnered 86 to 100 achievement points. So, itong 4 stars and 5-star is ginagamit naman natin siya sa mga establishment na nagagandahan tayo na sa services nila, sa facilities na nilagay nila sa isang establishment nila. Na-satisfies ang mga needs natin. And for the accreditations of travel and tour services, tour operator is defined an entity which may either be a single proprietorship, partnership, or corporations regularly engaged in the business of extending to individuals or groups, such as services pertaining to arrangement and booking for transport and accommodations, handling or conduct of inbound tours, whether or not for a free commissions or any form of compensation. Who may apply for accreditations of tour operator? For the Section 2, Chapter 2 of the said rules and regulations provides that only the following can apply for accreditation. A resident Filipino citizen, a partnership organized under the laws of the Philippines, at least 60% of its capital being owned by a Filipino citizen, and corporations organized under the laws of the Philippines, at least 60% of the subscribed common or voting shares of stock of which is owned by Filipino citizen, and the composition of its board of director being at least 60% of Filipinos. Required documents. For purpose of accreditations, the following are the supporting documents to be submitted with the application. In case of single proprietorship, a business name certificate and all amendment thereto. In the case of partnership, a certified true copy of the article of partnership and its by the laws and amendment thereto, duly registered with the Securities and Exchange Commission. Complete list of its executive officers and employees, tour guides and travel representative, if any, indicating their nationality, name, address, and experiences, including names and establishment previously or currently affiliated with, positions, and length of service showing the following. In the case of the manager, proof that he has at least 3 years managerial experiences in tour operator as he earned a degree in Bachelor of Science in Tourism or has successfully completed a tour operator course. Proof that at least 2 of the permanent staffs have at least 2 years experience in tour operations. For alien officers and employees, valid visa from the Bureau of Immigrations and proper permit from the Department of Labor and Employment. Contract of lease or contract to lease the office space intended for the use of the agency or in the absence thereof a sworn statement by the lessor that said agency is a less of his building stating that area of the following. Mayor's permit, municipal license. Latest income tax returns, and audited financial statement reflecting a minimum working capital of 500,000 pesos, an annual performance report on a sales productions, and the tariff sheet detailing services, rates, validity, terms or conditions, and responsibilities. Such other documents that the department may require from time to time. Accreditation of tour guides. Okay, ano nga ba yung tour guide? Yung tour guides, sila yung member ng hospitality and tourism industry. So, bilang yung course ko is hospitality, familiar na ako o kaya may idea na ako about sa tour guides o ano nga ba yung role ng isang tour guides. So, yung tour guide meron tayo dito sa Pilipinas and then meron din sa ibang bansa. So, pagka gusto natin pumunta sa mga magagandang tourist spot o destination sa ibang bansa like Japan and then Korea, so kailangan natin ng tour guide para
magabayan o samahan tayo sa place na yon dahil hindi pa naman natin alam yung mga pasikot-sikot doon. And then, dito naman sa Pilipinas, kung naalala nyo, tuwing may field trip is meron tayong tour guide. Then, nagbibigay sila ng information about sa destination o spot na pupuntahan natin. Like, sa museum o kaya naman bahay ni Aguinaldo, bahay ni Rizal, mga ganon. So, ayun. Ayun yung role ng tour guide. Then, syempre, work nila yon, meron silang fee, meron din silang commission, and minsan, nakakatanggap din sila ng tip. Okay, next is merong 6 requirements for issuance of accreditation of tour guide. So, first is kailangan na may katibayan o patunay na yung aplikante or applicant is nakapasa sa seminar o otorisado ba talaga siya. And then, pangalawa naman is kailangan is meron tayong Certificate of Good Health. Bakit ba kailangan natin ng patunay na maayos yung kalusugan natin? Siyempre, bilang tour guide, importante nga naman na wala tayong nararamdaman na kahit na ano. So, kailangan is good health tayo. Ayan. Next naman is need din na meron tayong maipasa o mapakita na clearance from the National Bureau of Investigation. Next naman is importante at hinahanap to palagi, no? Mayor's permit o municipal license. Next naman o yung panglima is latest income tax return. And then yung pang-anim o yung pang-last sa requirements natin is such other documents o yung mga dokumento na kakailanganin ng mga department. Hinahanap nila to at kailangan is meron silang mapakitang mga document. Lalo na kung ikaw ay mag-a-apply bilang isang tour guide. Okay, next naman is yung mga requirements for accreditation of tourist land transportation vehicles. First, registered capacity. So, dito ay yung isang tourist land transport operator ay papayagan lang na mag-apply for accreditation or sa accred na tinatawag para sa mga sakop ng prangkisa mula sa LTFRB. Next naman is yung roadworthiness. So, dito naman, para maging registered ka, kailangan is yung bawat transportasyon at yung mga turista ay makita na karapat-dapat ba talaga sa mga inspection sa isang pangkat na makikita sa department. Dapat din na hindi ito lalagpas sa 10 taon o higit pa sa 5 taon. Next, number 3, left-hand drive. So, sabi dito, every tourist transport should be provided with a left-hand drive. Next naman is ventilation. Dito naman, kailangan naman talaga o importante sa bawat facility na magkabit tayo o magkaroon tayo ng ventilation para nga naman sa passenger o sa ibang guest. Next naman, o yung panglima naman, is firefighting facilities. So, sabi dito, a tourist transport should be provided or installed with at least one portable fire extinguisher. So, kung sa mga restaurant, hotel, di ba, importante o kailangan natin ng fire extinguisher para nga naman sa safety ng mga guests. So, dito naman, kailangan is, for example, sa bus, need natin magkabit ng portable fire extinguisher for safety ng mga passengers. Okay. Pang-anim ay imprint company's name and logo. So, sabi dito, the company's name and logo should be imprinted at the near and sides respectively. So, example na lang dito ay pagka nagkakaroon tayo ng team building ng company, mga galaan or nagto-travel yung mga company o kaya naman sa field trip, di ba? Yung mga bus natin is meron talagang logo
ng kung saan tayo nanggaling o kung ano yung kumpanya na pinanggalingan o eskwelahan na pinanggalingan natin. Next naman ay public address system. Dito naman, kailangan na mag-install tayo ng public address system sa lahat ng bus o unit na meron tayo. Pang-8 ay first aid kit. Importante na meron tayong mahandang first aid kit na nilalaman ng mga medicine, yung mga gamot, para nga naman, dahil nga nasa bus tayo o may mangyaring hindi inaasahan na magkaroon ng sugat o merong sumakit, di ba? Meron, handa tayo o masusolusyonan natin kahit papaano yung problema, kunyari nasugatan ka nga o sumakit tiyan mo, sumakit ulo mo, so may medicine o meron kang mga gamot na naihanda. Okay, pang 9 naman ay seats. So, every tourist transport shall have clean and comfortable seats. So, sino nga ba naman na gustong hindi maayos o hindi malinis yung uupuan natin, di ba? So, sa mga unit o kaya naman sa mga bus, kailangan is panatilihin nating maayos yung mga upuan ng mga passenger o ng mga guest natin. Kailangan din na i-sanitize natin to. Next ay yung storage space. So, sa mga bus, kailangan talaga natin mag-provide o maglagay ng space dun sa bus natin. Dahil nga naman, for example, maraming dala-dala na kunyari, mga bag o mga gamit yung passenger natin. So, para nga naman may space doon na pwede nilang paglagyan. So, kailangan talaga sa mga bus o unit o anuman na meron tayong storage space para sa kanila. And then, para na din sa yung iba pang taong papasok doon sa unit na yon. Pang 11 naman o yung pang last ay garage. Every tourist transport operator shall provide an adequate garage and repair shop for the maintenance of its equipment. So, need din natin na magkaroon tayo ng mga garage for guests, clients, passenger, and then para nga naman sa mga parking space, and then para ma-accommodate natin sila ng ayos. Next slide naman is basic requirements for tourist water transportation vehicle. Number 1 is restroom. So, dapat sa restroom, mayroong hiwalay na banyo para sa mga lalaki at babae na may kasamang toilet at washing facilities sa lugar ng pasahero. Para sa mahabang biyahe, kailangan ng isang karaniwang banyo at paliguan sa cabin area. Kailangan din yung mga tissue paper, sabon at hand paper towel. Then ang pangalawa naman is reception. Ito naman dapat may receptionist na mag-aasikaso sa mga bisita. Then ang number 3 naman is refreshment and dining area. So dito dapat may lugar na laging may stock ng inumin para sa mahabang biyahe. Then dapat may kainan na kanyang upuan ang hindi bababa sa 1/4 sa kabuuang bilang ng mga pasahero sa isang serving. Tapos na may tamang kasangkapan. Next slide is number 4, promenade area. So dapat daw may lugar na para maglakad-lakad o magpahangin sa itaas ng palapag para sa eksklusibong paggamit ng mga pasahero. Then ang number 5 is baggage area. Sa baggage area naman is dapat may lugar para sa mga bagahe na may mga racks o ligtas na storage sa loob ng lugar ng pasahero. Then number 6 naman
Number 6 is service and staff. So dito, service and staff, dapat sapat ang bilang ng well-trained, maayos, may karanasan, mahusay at magalang na tauhan na may malinis na uniforme. Ang mga nasa frontline ay dapat marunong magsalita ng Ingles. Then yung pang-7 naman ay lighting. So yung lighting is dapat may sapat na ilaw. Dapat may sapat na ilaw daw sa lahat ng bahagi ng sasakyan ayon sa Philippine Merchant Marine Rules and Regulation. Then yung pang-8 naman is life-saving equipment. Pang-8 is life-saving equipment is dapat may sapat na life-saving devices ayon sa Philippine Merchant Marine Rules and Regulations. Then yung 9 naman is communication equipment. So dito sa communication equipment, dapat may sapat na communication equipment ayon din sa Philippine Merchant Marine Rules and Regulation. Next slide is basic requirement for tourist air transport. Number 1 naman is life-saving device. So, dito sa life-saving devices, dapat daw may sapat na life-saving devices ayon sa mga kinakailangan na itinakda ng mga Air Transportation Office. Then, yung pangalawa naman is communication equipment. So, dito sa communication equipment, parang parehas lang siya sa water transportation. So, dito, dapat daw may sapat na communication equipment ayon sa mga kinakailangan ng Air Transportation Office. And next, basic requirement for SPA Establishment 13. First, location and environments, spatial be suitable and safe and apputable location with clean, calm, and relaxing environment. Syempre, yung mga location na pupuntahan natin is yung maganda sa ating paningin. Kaya nga tayo pumupunta doon sa ating Pilipinas, or kaya pumupunta tayo sa ibang lugar is para doon sa mga environment na ating nakikita. And next, lodge and reception counter. There are shell reception counter attended by qualified and trained staff and responsible furnished lodge and seating and facilities. Ibig sabihin, yung mga facilities o yung mga lodging natin na ibibigay natin doon sa mga staff is ating iingatan. Iingatan natin yung mga ibinibigay ni girls. Siyempre, tayo yung staff doon, dapat alam natin kung saan natin ibibigay, kung ano yung mga room nila, at kung ano yung mga personal needs nila, para sa ganun, hindi sila mangamba na ang mga gamit nila is hindi safe or hindi safe na ibibigay nila dun sa mga tao. Shower room. The shower room should be separate by male and female. Shower is changing room, treatment room. There shall separate the unlocked public treatment room for women and female. Alam naman natin na meron na tayong LGBTQ, LGBTQ+, yan. Dapat meron tayong mga separate na CR. Kasi especially lalo yung mga boys and girls, kung magkasama yung dalawang CR or iisa lang yung CR ng girls and boys, paano na yung girls, 'di ba? Minsan kasi pag iisa lang yung CR ng girls, tapos yung gumamit pa, for example, lalaki yung gumamit, magkakaroon ng not safe siyang gamitin kasi madumi or hindi siya nakasanitize na. Pero if yung babae lang yung gumamit or lalaki lang yung gumamit, masasabi natin na 10% na magkakaroon ng malinis kasi kapwa mo babae naman yung nandun na nag-CR at hindi ka maiilang na pumasok agad doon. Service. Alam naman natin na ang sa isang service ay gustong-gusto yan ng ating mga customer. Kasi, customer experience. Maganda yung service ninyo, maganda yung ibibigay nilang back. Message. Will this ecology or
acceptable message or treatment. Syempre, yung mga treatment na sasabihin natin sa mga customer are welcoming, hello po, good morning, welcome po sila. Parang masasabi ng customer na, welcome ako dito sa hotel na ito. Ibig sabihin, pag hindi kasi welcome ka sa isang bagay, di ba mararamdaman mo siya? Pero pagka alam mo na welcome ka, makikita mo dun sa staff pa lang o dun sa receptionist pa lang, makikita mo kung welcome ka at maganda yung pagiging accommodate nila sa inyo. Spa treatment. One of the more of the following body packs: wipes, exfoliation body, toning, contouring, waxing, and hand and foot, face care, and hair. Alam naman natin sa spa treatment is dito tayo nagre-relax, yung ating waxing, yung pinapaganda natin yung skin natin. Syempre, dito yung mga customer na nag-iintay pa lang, parang maiisipan nila na magpa-spa muna or mag-relax muna sa may mga spa. And next, for staff shall be internationally recognized, appropriately trained by training. Ibig sabihin, yung pagiging staff natin or pag makapagtrabaho na tayo, dapat will be trained tayo. Dapat alam natin yung mga bagay na ginagawa natin para pagdating dun sa trabaho, hindi na tayo mabagol o hindi na tayo magkakaroon ng pagkakamali. And next, steam, sauna, water baths. Ito yung mga shall be maintaining level and temperature of the water. Kasi yung ibang place ng like sa Tagaytay, sa Baguio, yung mga example na kailangan natin na yung water level nila is half na mainit, half na malamig. Yan, hindi lang naman sa Tagaytay at Baguio, kundi sa lahat dapat ng hotel merong cold and warm water. Yun nga yung steam and sauna. And next, line, there shall adequate supply clean and lightened towel and appropriately garments such as rope, sarong, and goods quality. Ibig sabihin, itong mga ito, dapat meron tayong naka-prepare para pagka hinanap ni customer o ni guest, may maibibigay tayo. And next, administrative policy, emergency generator, parking space, first aid, facility, and for disabled. Ibig sabihin, itong mga ito, lalo na yung mga emergency generator, pagka nawawala ng kuryente, dapat meron tayong backup plan na may bibigay dun sa ating mga customer o sa ating mga guests. Syempre, nawala na nga ng kuryente, tapos wala pa tayong hindi pa natin siya magawa ng paraan, magkakaroon tayo ng bad feedback. And yung parking space, dapat meron din tayo parking space enough, lalo dun sa mga dadating pa lang na ating mga customer. Especially yung mga ating first aid kit. Yung first aid kit naman, dapat meron talaga tayo nito kahit saan tayo or anong company tayo mapupunta. Kasi yung first aid kit, ito nga yung gagamitin natin if in case na magkaroon ng mga bagay na pwede nating mangyari sa atin para agad masolusyonan. Kunwari nahiwa sa kitchen, for example, yun. And then, merong act din na the Tourism Act of 2009 ay on May 13, 2009, President Gloria Macapagal Arroyo ay nagkaroon ng isang act para dun sa ating mga tourism industry na para maprotektahan ang ating mga kababayan at ating lalo yung mga pumapasok ng mga dayuhan dito sa atin. Alam naman natin na mga dayuhan ay hindi naman natin
natin sila lubos nakakilala sapagkat pumupunta lang man sila dito para makipagnegosasyon, pumunta dito para sa ating mga tourist spot. Pero dahil kay Gloria Macapagal Arroyo, sa dati nating presidente, ay nagkaroon tayo ng protekta para sa mga turismo o turista na pumupunta dito. National security at ang ating mga public safety, yun yung ating mga makukuha dito. And next, the Department of Tourism is a primarily planning program to coordinately implementing regulator, government agency, developing, promoting, and tourism industry, both domestic and international sphere. Ibig sabihin, ang Department of Tourism, sila yung mga nagpaplano ng mapalabas at loob man ng ating bansa. Sila yung mga nagwa-welcome, kunwari, for example, dun sa ating Philippine Airlines, sila yung nagbibigay ng mga discounts or yung trip to Singapore, trip to Malaysia. Sila yung nagbibigay ng accommodation, lodging para dun sa ating mga turista. The next topic is all about the power and function of the Department of Tourism. Ano-ano nga ba yung mga power and function ng Department of Tourism? The first one is sila yung nagfo-formulate ng mga policies na dapat sundin, mga planos, project na makakatulong sa development ng tourism. Dahil ang tourism ang big contributor ng paglago ng ekonomiya at kultura ng isang lipunan o bansa. Next is sila yung nagfo-formulate, sila din yung nagsusupervise at nakikipag-coordinate and nag-i-implement ng mga policies and plans and projects sa tourism. And also, si Department of Tourism din ang nagre-represent sa government sa lahat ng domestic and international conferences, mga forums at mga agreement na may kinalaman sa tourism or turismo. And mini-make sure din nila na nakakapag-comply sila sa mga ini-implement ng government as their obligation. Next slide is since part of tourism ang historical, cultural, and natural endowment, when we say natural endowment, ito yung mga natural capacities, natural qualities ng isang tao, like talents ng tao, ganon. And since part nga to ng tourism, they support, advance, and promote the protection, maintain, and preserve yung mga na-mention ko earlier. Nagagawa nila to dahil nakikipag-coordinate sila sa mga government agencies, sa mga private sectors, at meron silang mga action or measurement na ginagawa sa mga taliwas-ang action sa policies and objectives ng Department of Tourism. Also, sila yung nag-evaluate ng mga project ng for tourism development para ma-issuehan ng insurance at permits. Sila din yung kumukuha ng mga incentives sa government agency, gumagawa ng data bank sa mga areas at project and this is a project for investment or purposes. Sila rin yung nag-i-encourage sa mga private sectors na mag-invest at sumali sa mga activities ng tourism. Next slide. Dito naman sinasabi na lahat ng mga private sectors and other tourism stakeholders, yung mga rules and regulation na formulated and promulgated by the Department of Tourism ay kinoconsult muna nila sa LGUs or ang ating local government units dahil si LGUs ang susuporta at mag-a-assure ng safety, convenience at tutulong kay Department of Tourism para ma-implement at ma-disseminate tong mga rules, policies na gusto nila ay nai-implement nila.
sila rin yung kumokolekta ng mga fees and charges sa implementation ng policies, plans, and project ng tourism. Last, gumagawa din sila ng research studies and survey para malaman kung ano na ba yung condition ng economy ng bansa. Tumataas na ba ito or bumababa? At ano yung mga trends na tungkol or related sa tourism and travel na makakatulong sa development nito. The last slide and the last topic for this discussion is all about the attached agencies of Department of Tourism. I know all of us are familiar or nakalimutan lang ng iba with some of these agencies since natakal natin to sa MICE at sa entrepreneurship na subject natin. Number 1 is TPB or Tourism Promotion Board, which is under the convention bureaus. Yung convention bureaus, kung natatandaan nyo, ito yung non-profit organization. Tourism Promotion Board market and promote a destination to be an attractive venue for MICE industry. Also, they support suppliers. Number 2 is TIEZA or Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Sila naman yung arm of DOT na nag-implement for the development and they supervise the tourism facilities and infrastructure. Number 3 is the DFPC or Duty Free Philippines Corporation. They are responsible for importing and exporting goods. The next is the NPDC or National Park Development Committee. It is created under the Executive Order number 30 in 1963. Sila naman yung agency na mandated to develop, preserve, and manage parks such as Rizal and Poco Parks in Manila and other parks na ma-assign sa agency na to. The next is NPF or Nayong Filipino Foundation, created under the Presidential Decree number 37 in 1972. The next is PRA or Philippine Retirement Authority in 1985. It was created in pursuant to Executive Order number 1037. Ito naman is, ang agency naman na ito is mandated para mag-develop and to promote the Philippine as retirement means of accelerating the social and economic development of the country. Pinapalakas din ito yung foreign exchange position, at the same time nagpa-provide ng best quality of life to the target retirees in a most attractive package. Number 7 is the Philippine Commission on Sports Scuba Diving or PCSSD. They serve as the regulating body for recreational scuba diving in the country. The last one is number 8, Intramuros Administration is responsible for the orderly restoration or pagme-maintain and develop of Intramuros as a monument of Hispanic period in the Philippine history. And sila yung nagde-develop, nagre-restore ng kagandahan ng Intramuros since ang Intramuros ay isa sa historical heritage ng Pilipinas. This is for the reporting of Group 4. I hope you learned something. Have a nice day.